konting trivia lang. Naalala ko na tuloy. Bago ako mag-hop, lumabas ka sa showbiz. Nagkasama kami sa pelikula nito. Natandaan mo ba? Tayo? Naughty Boys? Kasama ka Ay, ba? oo! Naughty Boys pala tayo! Oo! Eddie Garcia. Oo, tama. Naalala Eddie mo? Garcia. Oo. Eddie Garcia, Lani Lobanco, si Lani pang sikat nun na sexy star. Oo, so during that Na time, ano? kasama ko si Dexter Doria. O si Dex, oh. Ano mo doon? Ikaw yung parang kalaban namin doon, di ba? Oo. Ako yung papatay kay Eddie Oo, na gusto mo kasi yung pera nila. Oo. Oo. Kami yung apat na Sino sakristan. Michael Locsin? Michael Locsin. Oo. Kasama si Romnick, di ba? Romnick. No, of course, Romnick. Anong pang isa si Tarosa? Robbie? Robbie Tarosa and you. Robbie and Seiko Oo nga, no, Films. Seiko Films. Paano yung sports car na pinangako sa ni Tito Tonyo? Kung sino man sa inyo makakuha na may pinakamataas na grade. Jackson, hindi naman mahalaga sa akin ang sports car eh. Mas mahalaga gumaling ang Tito Ton. Tama yun. Dito mo tayo. Grabe. Parang sede natin doon, no? Sede natin doon. So right now, after nung, yun nga, medyo nakaka-disillusion talaga minsan talaga sa showbiz. After that, saan ka napunta? I met my real estate mentor, si Ed Chalcita, Okay. who was then the chairman ng Public Estates Authority. Apo sabi niya sa akin, sabi ko, boss, I want to learn the ropes of real estate, ganyan. Kasi ano siya eh, he was running one of the most successful real estate companies noon eh. Tapos siya pang chairman ng PEA. Nagkasundo kami niyan kasi mahilig siya sa kumanta. One of those times na kumakanta siya sa Manila Garden Hotel noon, merong place doon. Nalimutan ko na kung ano yung bar na yun eh. Pinupuntahan ko rin yun. Siyempre, gimmick boys tayo noon. Kumakanta-kanta din ako. Nagka-meet kami doon. Sabi ko, I want to learn, ganyan-ganyan. Sabi ko, why don't you join me? Sabi niya sa akin, I'll mentor you and then come work with and for me. Sabi niya, sige, boss. So, naging boss ko siya. From Public Estates Authority, naging Pag-ibig Fund. Oh. And then, nung naging Pag-ibig Fund sa trustee sa board, he ran for Congress. And when he won, he got me to be his chief of staff. Wow. Anong natutunan mo sa kanya? Oy, marami. Ang maganda kay EDSA, that's what we call him. He will harness and use everything that he can squeeze out of you. Kasi merong mga boss na galing nitong batan to, parang Na-insecure? na-insecure. Siya walang insecurity. Kahit ikaw mas magaling, mas magaling siya or hindi. I'm not saying mas magaling ako. Pero sabihin, saan ka magaling? Diyan ba? Oh, ba? Tsaka he acknowledges and recognizes it. O tama, Sige, let's do that. Ganon. He will harness you. He will harness and make full use of you. Kung ano yung kaya mong gawin, kaya mong i-deliver. Wow. Hindi siya nai-intimidate. Kung magaling ka, all the more gusto ka niya sa team niya. Hindi yung iba na, hindi, masyadong magaling to. No? Kasi minsan lang tayo makakita ng mga taong ganun na talagang naniniwala sa iyo, tapos gusto kang tulungan at turuan. Yes, oo. Tama yun. Tulungan at turuan. So having said that, paano naman nabago yung not only mentally, emotionally as a person, but financially? Sabi niya sa akin noon, naalala ko nga, maganda rin kasi yun ang tanong mo rin sa akin. Oo, nangyari, hindi mo pala na-monetize yung showbiz, di ba? Kasi nga, kumbaga, hindi ko na-hit yung talagang dapat na I got money, I made money, no? Okay din. Pero yung talagang dapat na potential earnings mo na talagang malaking-malakihan, hindi ko nadali. Sabi niya, I will teach you how to do the packaging of real estate deals, ganyan, selling and marketing. Sabi niya, come work with me in Pag-ibig Funds, ganyan-ganyan, no? So alam ko lahat yung mga noong araw na programa, mga GLAD program, yung mga Land Acquisition Development Program, miski sa mga organization, cooperatives, dami kong nakilala niyan. Ang sabi niya sa akin, you use your show business para mas magaan kang kausap. As leverage. Yes, as leverage. Because some of them, they don't believe the people that I send. Lalo na kung ang kausap mo yung mga Medyo yung parang hindi marunong mag-communicate or yes, oo, ganun. Oo. Hindi katulad ko, pagka kausap mo yung mga masin, pagdating ko doon, di ba, artista ka? Maarte na lang po ngayon. Tawa. Ganun ba? Ano bang Tapos biglang, hindi kasi ganun na. So may konting familiarity and then we start talking business. Ano ba ang problema dito? Alam mo kasi, Joe, lalo kung medyo may mga matatanda na, itong mga pinipilit nila sa amin ganito, ganyan. Ganun ho ba? So, saan tayo pwedeng mag-meet? Ito ang gusto namin, ganyan. Pwede ba tayo sa ganito? Mag-propose sila ng maayos-ayos, ganyan. Kaya nakita ko, in the art of deal pala, it's very important that you
you listen. If you don't listen, you have this thing na agad, kunwari, blanco yung mukha mo, you're just hearing them out, but you're not listening. Iba yung hearing sa listening. Noon ko nakita na, if you listen, you would know how to deal it in such a way na lahat win-win. Yan, ang galing. Ganun na, natutunan ko yun. So, pagkatapos nun, sige, ganito na lang, paano nga, ganyan. Ilalagay ko na sa report ko to. Tapos yung napag-usapan natin, na pwede ka hanggang dito, i-push mo ng konti naman, just in case meron tayong leverage yan. Oo, eto na, maganda dyan. O sige, basta ikaw. Ayan. Basta ikaw, ayos. O, labas nyo na yung ano dyan. Shot muna tayo, shot. Hindi, Ganun. yun eh, guys. Ito lang Number one, let me bring you back to the point na yung credibility factor, yun ang isang advantage na gamit ni Jojo yung pagka-artista as a platform. I can still remember, ganun din nangyari sa akin when I went out of showbiz and when I went back to business. Ang bilis magtansak kasi nga kilala na ako. Yes, Ganun din si Atoy ko. Si Atoy ko, oo. Imagine mo, PBA player, nag-ahente siya ng corrugated box. Pwede. Ahente. Oo. Sabi nga ni Atoy sa akin sabi ni Atoy, hindi ko makalimutan, sino ang susi para makapasok ka sa opisina? Sino yung susi para makapasok ka sa opisina? Sino? Guardia. Correct, tama. No Guardia. ID, no entry. No ID only. Ganun nga yun, di ba? No ID, no entry. Oh. Asan ID mo? Ito, ipin mo. Ipin mo. Ipin mo. Yun yung sinasabi sa akin. Pag siya pumapasok, una masungit yung guardia. Di ba ikaw Yan. body na niya. Ganun. So nakakapasok siya. Agad, sa taas. Oo. Lalo pa, si Atoy, malayo pa lang, nakikita mo na siya. Talagang nagamit mo yung leverage na yun. And then, pangalawa, I hope that you can learn, in the art of negotiation, it's always win-win. You listen, pakinggan mo, ang hinihingi niya piso, ang tawad niya 50 centavos. So, ang goal doon is to meet halfway. To meet halfway, Oo, 750. 750. Oo, para magkaigihan 75, kayo. Di ba? On top of that, natuto ka, negotiation, packaging. O paano naman nakadagdag naman sa 5% kasi sa broker Anong matitira sa'yo? Hindi. Sa packaging kasi, this is how it works Bawa, kasama na dyan yung influence networking mo. Kasi kadalasan dyan, yung mga inaayos ko, may problema. May problema sila sa tao dito. May problema sila sa asosasyon. May problema sila sa local government. So, that includes everything. So, yun, ang tubo mo, ang charge mo, kasi may fee yan, legal to guys. Legal to. Kasi nga, you're going to negotiate and may fee ka doon, mga 3% ang makukuha mo. 3 to 5% yun. Oo. That is contracted, Hindi ko yun ginagawa ng walang Pailalim or Oo. So, it's an open talaga. It's a practice. So, nang dahil doon, anong tawag namin dyan kasi is professional fee. Even for me, may mga fee rin akong charge no? Kunyari, per project. So, based on that, nakakaipon ka na. Oh yes, nakakaipon na ako. Ang nakakatuwa nun, pagka ginawa ko yun, yung launching nun, nakukuha ko pa yung event. Ako pa nag-host. Ako pa kumakanta. So parang nag-launch yung project mismo. Production, pati yung, hindi lang real estate, pati mga produkto. Yung iba, products, halimbawa, beauty products. Kasi kailangan nila ng marketing din. Ako rin yung pumapasok. Kung magkanong, dyan, yan, gano'n. They give me the absolute control over how to sell it and the biggest of marketing percentage na pwede. Kasi nga, meron akong premium na I can talk about it when I say, hindi naman endorsement. Somehow, parang gano'n. PR ka na rin. PR na rin. Yun, exactly. Public relations, or PR, is the strategic management of communication to build and maintain a positive reputation for a person, organization, or brand. It involves engaging with media and stakeholders to foster trust, credibility, and goodwill. That's how And ang maganda nga nun is because nga I was never, by God's grace, hindi okay naman ang aking imaging. Hindi ako napaaway sa nanay ko. Wala akong nilokong tao, di ba? O hindi ako naano sa scandal or whatever. Maganda rin yung yung maganda yung imaging mo. Guys, ito lang sabihin ko, ulitin ko. Number one, sana kapulutan yung totoong aral. Ang ginawa talaga ng puhunan ni Jojo, aside from good looks, aside from talent and skills, yung niya credibility and integrity. That's number one. Kaya nga naniniwala ang tao sa kanya. People love to transact and then transact above the verb siya. Number two, alam mo isang napansin ko, probably mo napansin, you stuck to your core competence. Yes, that's true. Yung nung nag-expand ka, di ba? Kasi pinag-aralan mo real estate and that is good, di ba? Kumita ka outside Hindi yung during the time when you're serving, di ba? Natutunan mo na yung nag-tuition fee ka, natutunan mo sa kumikita ka ng percentage na outside for consultancy. And then, nung pinasok mo yung production, mundo mo yun Yeah, that's right. Alam mo yun Production, hosting, mundo mo yun Marketing, mundo mo yun Exactly. To package, to brand, di ba? Yung like for example,
example, hanggang ngayon, walang kamatayang suit pa. Eh, Hindi, yun eh, di ba? Yes, Yan ang image mo eh. Mhm. Ang galing. Yun nga, sabi ng tatay ko sa akin, sabi niya, you know your worth and then you sell it. You focus on it and you sell it. Sabi ko, alright, dad. Eh, siyempre, bata pa ako noon. Sabi niya, what will I sell? Wala na nga tayong trading. What will Akala mo kasi product pa natin. anong product? What is our product? Sabi ng tatay ko, you are your product. Me? Yes. Ikaw. And then from there, you look for other things that you can focus on and then you use you as yourself to get that product, focus on that, and start selling. You'll have an easier way and more people will see you and yung transactions will be lighter and easier. Grabe. Guys, I hope a golden opportunity to. Kung ikaw nakikinig ka at nanonood ka, nahihirapan ka talaga maghanap ng produkto, ano? Ikaw ang produkto eh. Ano yung alam mo? Ano yung galing mo? Doon ka mag-expand. Alam mo, yun na na-realize ko eh. Yung talagang, yung product ko, ako right now, what do you think is my product? Ikaw nga, looking from ikaw as a consultant, what do you think, am I selling? Actually, your product is you rin, ikaw rin eh. Kasi you have certain level of intellect, especially when it comes to wealth management. Nung una kasi, binibentahan mo lang ako. Nakikita ko na yun eh. When you say Chinkitan, before noon, nagbebenta ng mga kung ano ng produkto. Tapos yung na-reinvent mo na yung sarili mo into a business guru, if you'd like to look, talagang that's the right word. Ang benta mo is yung integrity mo, yung intellect mo, and your Experience. yung experience, and yung the way you educate. Kasi maraming alam yung about wealth management. Pero sa'yo kasi, ewan ko kung corny ano, pero yung sa'yo may puso eh. May hugot ka from within. Tama. You're not saying it from here. Andito, nanggagaling. Kaya pag sinabi mo, mag-ipon muna kayo, mararamdaman mo, merong magsabi, mag-ipon kayo, pero lumalabas doon, parang taga-bangko lang. Pero ikaw, mag-ipon kayo, it doesn't stop there. Parang May hugot. may hugot. So guys huwag nyo sayangin tong pagkakataon na ito. Kung ano yung alam mo, galingan mo. And then ito yung challenge ko sa inyo. Probably nasabi to ng papa mo na hindi lang siguro napansin. This is what I've realized. Kung pera ang habol mo, mailap ang pera. That's true. I agree with you. Napansin ko yan sa lahat ng transactions ko, lalo na yung mga earlier ones. Yung iniisip ko na, hindi, kailangan push natin to. Hindi, kailangan push natin to. Hindi eh. Hindi mo talaga makukuha eh. Dapat talagang, ang una mong isipin is, you're dealing it. Ayusin mo, ilatag mo dapat yan. Huwag mo na intindihin muna yung pera kasi the pera is the bonus eh. Kumbaga sa pagluluto ng pagkain, hindi mo agad iniisip yung sarap ng pagkain mo. Sa dulo na yun eh. Nilagay mo na lahat muna ng ingredients. Halo-halo mo, inaayos mo lahat. Prepare mo. Pag tikim mo Pasarapin mo. ganun, oo, ayusin mo lahat. Tapos pag tikim mo, sarap. Yun na yung bayad mo. Yung sarap. Pero hindi yun ang iniisip mo. Iniisip mo muna is paano mo i-mix lahat ng ingredients. Finally, natapos na lahat, sinerve mo na sa lahat. Pag tikim na, sarap. Yun na yung bonus. In the same way that you put things together, all the ingredients of a good deal, and then money will come. Money will be the bonus. Kasi kung ang habol mo lang habang nagluluto ka, paano ko kita dito? Paano mabibenta to? Hindi masarap. Hindi masarap, wala Oo. wala yun. So, nung hinain mo, hindi kinagat ng tao. Hindi kinagat ng tao kasi wala sa isip mo yung paghahalo ng mga bagay ng tamang proseso, gano'n eh. Hindi tama, hindi akma. So iba yung focus mo, iniisip mo, masarap kaya to? Dapat masarap to kasi gano'n din. Pero kung iniisip mo, masasarapan sila dito kasi inilagay ko to. Kasi ito maganda to. Ito ganyan yan. Again, ready na. Tapos na. Paghain mo yung sa kanila, sarap. Lahat sila sarapan. So I think if you mirror it that way, yung pera sa dulo, yun na yan ang bonus mo. Yeah. And it will happen. Yeah. If you put things together, the right ingredients, right people, the right marketing tools, you'll get it done.